Hello mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga 10 traits o katangian ng isang babae na nakaka-inlove sa paningin ng halos lahat ng mga kalalakihan. Number 10, ito yung hindi ka boring. Okay? Alam niyo, kapag ikaw ay nasa isang relasyon na, dumarating talaga yung punto na makakaranas ka ng kaburautan. Boring na boring ka na. At normal yan. Kasi ang isang relasyon, hindi naman yan na forever na masaya. Dahil ang totoong relasyon, may mga pagsubok na dumadaan. Maraming challenges, maraming pagdadaanan na problema. At isa dyan yung pagiging boring, okay? Normal lang yan, okay? Pero sa halip na yung pagiging boring ang mas binibigyan mo ng atensyon, bakit hindi mo tignan yung mga mas magagandang nangyayari sa relasyon ninyo? Tumawa ka kasama ng partner mo, magkwentuhan kayo ng mga masasayang mga bagay. Kaya sa halip na maging boring, isang tabi yun. Huwag yun ang palalakihin at mas marami pang magagandang bagay ang pwedeng pagtuunan ng pansin. Number 9, ito yung pagiging maalaga. Alam niyo ladies, ang mga lalaki, simple lang ang gusto niya. Yung nararamdaman niya na inaalagaan mo siya, masaya na yan. At ang mga ito, madalas nangyayari sa loob ng tahanan o bahay. Isang example dyan, yung simpleng ipagluluto mo siya, doon pa lang ramdam na ng lalaki na concern ka sa kanya, na mahal mo siya, kaya pinagsisilbihan mo siya. Ang mga bagay na yan ay uri ng pagpapakita ng pag-aalaga mo sa partner mong lalaki. At ang mga ito, sobrang nakaka-inlove, promise. Number 8, ito yung hindi ka mayabang, hindi ka arugante, marunong kang tumanggap ng mga pagkakamali. Alam nyo, ang lalaki, mataas ang pride niyan. Kaya, kung pinapakitaan mo siya ng pagiging mataas, ng pagiging ma-pride mo, pagiging matigas mo, arugante, mayabang, ang mga yan ay off sa isang lalaki. Ang lalaki, gusto niya ng babae na nire-respeto siya, na ipinapakita yung feminine side niya. At ang pagiging feminine ay umaakto, nagsasalita, nakikipag-usap ng mahinahon, hindi yung puro kayabangan, hindi yung puro pagmamataas. At kapag may pagkakamali ka, marunong ka dapat tumanggap at humingi ng paumanhin or apology. Hindi yung dinadaan mo sa yabang, hindi yung binabaliktad mo ang sitwasyon. Kapag pinapakita mo na may kababaang loob ka, nakakainlove ka sa lalaki. Number 7, marunong sa pera. Totoo, napakahalaga ito. Sa isang relasyon, madalas karamihan ang babae ang nagmamanage sa pera. Kumbaga yung lalaki, ibinibigay niya sa babae ang pera para ikaw ang mag-manage. So kung ikaw yung babae na walang kaalam-alam sa pag-manage sa pera, walang mangyayari sa relasyon niyo. Hindi mag-a-upgrade ang kabuhayan ninyo. Kasi kung ikaw yung literal na gastadora, mahilig bumili ng mga unnecessary, hindi mahalagang mga bagay, mga luho, wala talagang mangyayari kahit napakarami mong pera. So dapat ang inuuna dyan is yung mga kailangan ninyo, mga priorities sa isang family, sa isang relasyon, para kayo ay mabuhay, para mas maging maayos pa ang pamumuhay ninyo. Sa halip na bumili ng luho, eh bakit hindi pagtuunan, pag-ipunan ang isang project, properties, bahay o kaya sasakyan, kung ano man yun, kaysa yung ibibili mo ng mga luho na panandalian lang, lalo na kapag ikaw ay isang impulsive na buyer, na kapag may gusto ka, yun, binibili mo agad-agad. Huwag kang ganyan. Ang babaeng marunong sa pera, hahangaan ka ng partner mong lalaki. Mas magiging magtitiwala pa siya kapag nakita niya na masinop ka at marunong kumawak ng mga finances ninyo. Number 6, may sariling pangarap. Alam niyo, hindi naman mahalaga sa lalaki kung ano yung estado mo, kung ano yung narating mo sa buhay. Basta mahal ka ng lalaki, mahal ka niyan. Hindi yan naglalagay ng mga kondisyones na marami. Pero kapag ikaw yung babae, na ipinapakita mo na meron kang mga bagay na gustong gawin, pinapangarap mo, at ang mga ito ay nakakatulong sa ikauunlad ng relasyon ninyo, aba, matutuwa ang lalaki sa ganyan. Mas lalo kang hahangaan, mas lalo kang mamahalin. Number 5,
Ito yung pagiging honest. Alam niyo, wala ng ibang ninanais ng isang lalaki sa kanyang pinasok na relasyon, kundi ang isang babaeng totoo, isang babaeng loyal, mahal siya, isang babaeng hindi nagsisinungaling, hindi siya niloloko, okay? Kasi ang mga lalaki, ang worst fear ay ang babaeng niloloko siya, na merong ibang party na kinahuhumalingan ng kanyang mahal sa buhay. Yun ang isa sa worst fears ng isang lalaki. Kaya kung ikaw ay isang honest, mapagkakatiwalaan na asawa, babae, sobrang nakaka-inlove ka sa mata ng lalaki. Number 4, marunong makinig. Alam nyo, parang napakasimpleng bagay ito. Pero marami ang hindi marunong makinig talaga. Diba? Kaya nga maraming relasyon ang nasisira dahil walang nakikinig. Gusto lang na magsalita ng magsalita pero ayaw namang pakinggan ang sinasabi ng kanyang kabiyak, di ba? Kaya anong nangyayari dyan? Nagiging one-sided. Wala na, hindi na kayo nagkakaintindihan. Kung ano yung alam mo, ipinagpipilitan mo. Ayaw mong tanggapin yung opinion, yung side ng partner mo, which is a bad thing sa isang relasyon. Kaya kung ikaw yung babae na nakikinig, inuunawa mo ang mga sinasabi ng partner mo, isang katangi-tangi at kahanga-hangang trait yan na nakaka-inlove sa lalaki. Number 3, ito yung kayang sumabay sa mga biruan, kayang mag-adjust sa mga sitwasyon, okay? Alam nyo sa isang relasyon, hindi pwede na fixated ka lang sa isang sitwasyon, lalo na kapag may asawa ka na, dapat nag-a-adjust ka na. Hindi pwede yung kung ano lang, yung alam mo, yung komportable sa iyo, yung comfort zone mo, ay doon ka na lang nalalagi. Na kapag lumabas ka doon, ay ayaw mo na, hindi mo na gagawin. Hindi pwede yun. Dapat kapag pumasok ka dyan, dapat ikaw rin ay nakikibagay. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang masusunod. Halimbawa na lang, inaya ka ng lalaki na mamasyal sa magulang niya, sa side niya, o sa mga kaibigan ninyo. Sumama ka. Diyan mo maipapakita na gusto mo rin silang makita. Normal yung meron kang pag-aalinlangan, meron kang takot o nahihiya ka. Normal ang mga feelings na ganyan. Pero dahil mahal mo at gusto mong protektahan ang relasyon ninyo, kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-adapt sa mga sitwasyon, okay? At sa mga tawanan, biruan, dapat sumasabay ka rin. Hindi pwedeng masaya ang sitwasyon tapos ikaw naman, dahil yung personality mo is medyo iba, ay ipinapakita mo na nakasimangot ka, nananahimik ka. Hindi po ganon. Kapag ikaw ay marunong makisabay, marunong mag-adapt, mag-adjust sa sitwasyon, sobrang nakaka-inlove yan sa lalaki. Number 2, ito yung may emotional intelligence. Sa totoo lang, madali lang ito sa mga kababaihan kasi kayo ay mga emotional beings, magkaiba sa mga lalaki. Kaya kapag ikaw, yung babae, na pinaparamdam mo na mahal mo yung partner mo, pinapakita mo sa mga ginagawa mo na ikaw ay concerned, may pakialam sa partner mong lalaki, yan ay pagiging emotionally intelligent na babae. Kapag naiintindihan mo siya, nauunawaan mo siya, yan ang mga best points na sobrang umahanga ang isang lalaki. Kapag may problema yung lalaki, nandyan ka, nakikinig, inuunawa mo ang mga ganyang pagpapakita ng may pakialam ka sa kanya. Sobrang nakaka-inlove. At eto na tayo sa number 1. Nagdadala ng peace, hindi stress sa relasyon. Ito na po ang pinakamahalaga, yung nagbibigay ka ng kapayapaan sa relasyon, hindi konsumisyon, hindi stress, okay? Alam niyo, wala namang masyadong hinahangad ang isang lalaki, kundi makita na mahal mo siya, makita na may pakialam ka sa kanya, at ikaw yung tahanan niya, ikaw yung inuuwian niya na nakakapagpahinga siya, mapayapa siya kapag umuwi sa piling mo, pakiramdam niya ang gaan-gaan na nakakabawi siya sa kanyang mga pagod, nakakatulog ng maayos kapag nasa piling mo siya, okay? At kung ganito ka sa partner mong lalaki, hinding-hindi ka niyang iiwanan. Mas mamahalin ka pa. Kasi ramdam na ramdam ng lalaki na eto na yung kailangan ko, na eto na yung magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ito na yung nagpapakita ng pagmamahal sa akin. At lahat ng traits na yan ay ginagawa mo dahil mahal mo yung partner mong lalaki.